tayo po magtaas ng kamay. Praise the Lord, hallelujah. Dakilan ang pagpala po namin Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan po ng aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa oras na ito, sa hapong ito, kami po labis nagpupuli, nagpapasalamat na muli mo pong ipinagkalob sa amin ang ginito, napakagandang panahon, napakagandang hapon, na muli mo kami pinarating, O Diyos, sa banalang lugar na ito na kung saan dito ka naming malayang mapaglingkuran, malayang gawin na yung kalooban, O Diyos. Salamat sa iyo, salamat po sa pagtatagumpay ng mga balamong gawain na iyong pong pinangunahan at linisan. Simula sa iyong pagpupuri, ito'y nakarating sa trono ng biyaya, sa kalagitnaan, sa mga buhay na patutuo na misanan pa. Napakinggan po namin ang mabubuti mong himala na gawa mo sa buhay po namin, O Diyos, na patunay na ikaw ang totoong Diyos, ang buhay na Diyos. Sa pagpupuri na inalay na yung mga maawit, salamat po sa iyong masaganang presensya na binugo sa aming kalagitnaan, na sa laging patuloy naming hinaasam na sa tuwi-tuwi na lagi ka naming maramdaman, O Diyos, sa pagkakaloob na ito po ang isa sa pinakamalagang utos mo. Kung kami tatalima, mala Panginoon, nandyan ang mga pangako mo dito sa lupa, ang mga pagpapalalutigit, mala Panginoon, hallelujah, ang mansyon sa langit na naghihintay sa amin. Bago kami narako sa pinakamalaga sa aming pakikinig at pag-aaral ng salita, misanan pa, O Diyos, sama-sama kami dumulog sa trono ng biyaya, lubos na nagpapakumbaba. Ingi namin yung kaawaan, kabagan mo po kami, mala Panginoon, samahan mo po kami lahat ng abang lingkod. Inaamin ko, mala Panginoon, sa ganang aking sarili, O Diyos, wala po talaga akong magagawa sa ganang aking sarili. Patuloy kong umaasa sa iyo. Hallelujah. Patuloy mo po kaming bigyan, Mala Panginoon, hallelujah, ng karunungan na aming pong mapag-aralan yung salita, Mala Panginoon, at ang aming pag-aaral, O Diyos. Lakipan mo ng pag-ibig at kapangyarihan, Mala Panginoon. Alisin mo lahat ang maging handang sa aming pakikinig at pag-aaral ng salita. Kaya sa pangkalatang panalangin po namin, sa Pangulong dalangin pagluhod ng banal mong propeta, sama-sama na po namin sinasaway, tinataboy lahat ng mga demonyong hadlang, hallelujah, sa aming pakikinig at pag-aaral ng salita, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Cast out, in the blood of Jesus, in the mighty name of Jesus, demons of distraction, in the mighty name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos, makaupo na po tayo, pagpalain po tayo ng ating dakilang Diyos na buhay. At ito po yung ating banal na hapunan, ating pong i-concentrate ang ating mga puso at isipan sa araw na ito, mga minamahal. At bago po tayo darako po sa banal na salita ng ating dakilang Diyos, tayo muna po minsan pang nagpapaabot muna, amen, ng pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati, pagdadakila, pagpaparangal, pagsamba, pinapabot po natin sa ating nag-iisang Diyos lamang, ang ating Diyos na tagapagligtas, ang may lakha ng langit ng lupa, nagbigay buhay po sa ating lahat, amen. Ang Panginoon ng Panginoon, Hari ng mga hari, walang iba, ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, ang ating buhay na Diyos. Bisan pa po natin palakpakan ang ating buhay na Diyos, yung buhay na palakpak para sa ating buhay na Diyos. Hallelujah. Amen. Praise God. Hallelujah. Tayo po ay sama-samang nagpapabot dobleng pag-respeto, paggalang sa maginamit po para sa ating mga kaligtasan, ang ating mga magulang natin sa ating mga Panginoon, ating binamahal, at kagalang-galang natin po mga pastor, ang ating mga labanglistan, totoong tao ng Diyos, ang totoong pastor ng Diyos, ang propeta ng ating dakilang Diyos sa ating muling kapanahonan na binigay ng ating napakabait na Diyos upang mangalaga po sa ating mga kaligtasan hanggang sa panahong ito, naroon sa panalangin at pag-aayuno sa kanilang mga beloved children, pinapabot natin sa kanila, mapagpalang hapon na po sa lahat po ng mga beloved children natin minamahal, galang natin po mga pastor mula sa kanya pong minamahal na po at minamahal na manugang, mapagpalang hapon po, amen, sa kanila. At patuloy natin sama-samang inaalala, sinasariwang pinagpalang buhay, pinagpalang banal na katuwang pagtuturo, pagmamahal ng ating beloved assistant pastor, ang ating pong beloved Mama Dear, praise God. Sa hapong ito pinapabgo po mapagpalang hapon po sa lahat ng aking kapwa manggagawa, mangangaral, sa pagmura po ng ating beloved Ordained Preacher Edwin Monte, sa kanya pumahal na pamilya, sa lahat po na maginagamit po ng ating buhay na Diyos sa kanyang balaubasan, sa lahat ng ating mga minamahal-ibig na makapatiran, hallelujah, na nakadala po sa araw na ito, na muli po tayong pinagkatipon, na ito po yung ating banal na hapunan, praise God, maging sa lahat po ng ating mga pinagpalang mga baguhan na binunga ng banal na kusada na nakaraan, nandito po sila. At nung nakaraang linggo, amen, yung 6 na nabautismuan, nandito po sila, amen. Palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos. Sabi ng Biblia, isang kaluluwa lang, amen, ang lumapit sa paanan ng ating mga Panginoon, libo-libong mga anghel ng nagkakatuwaan, lalo tigit ang ating napakabait na Diyos, siya po ay tuwang-tuwa, mga minamahal ko. Purihin ang ating maging sa lahat ng ating mga beloved webcast viewer, mapagpalang hapon po sa ating lahat, sa matamis na pangalan po ng ating dakilang Diyos. At tayo po ay magbukas ng banal na salita ng ating mga Panginoon, ating pong buksan yung ating mga bersikulo. Kindly po sa mga magbabasa, andyan na po yung mga verse po natin. Yung dalawang bersikulo po yan, 2 Pedro, Kapitulo 1, ang talatay 9, talon sa 15, 2 Pedro, Kapitulo 3, ang talatay 1 hanggang 2. Kindly po, 2 versikulo. Amen.
Dito sa aklat ng ikalawang Pedro, Kapitulo 1, talatang 9. Sapagkat yaong walang mga bagay na ito ay bulag at nakikita lamang ang nasa malapit sa pagkalimot ng paglilinis sa kanyang dating mga kasalanan. Dito sa aklat ng 15, oo, pagsisikapan ko na sa tuwi-tuwi na pagkamatay ako'y iyong maalala ng mga bagay na ito. Amen. Praise the Lord. Dito sa aklat ng ikalawang Pedro, Kapitulo 3, talatang 1 hanggang 2. Ito nga ang kalawang sulat, mga minamahal, na isinulat ko sa inyo. At sa dalawa, ginigising ko ang inyong tapat na pag-iisip sa pamamagitan ng pag-aalala sa inyo, upang maalala ninyo ang mga salitang sinabi ng una ng mga banal na propeta ng utos ng Panginoon at tagapagligtas sa pamamagitan ng inyong mga apostol. Amen. Amen. God bless you po sa ating mga kapatid sa pagkabasa ng makapangyarihang salita ng ating mga Panginoon. Diyos po ang magpala sa makapangyarihang salita ng ating mga Panginoon. Ang ating pong tema sa hapong ito, bigyan po natin ng pamagat, ang espiritual na kahalagaan ng pag-aalala ng mabuting bagay. Ang espiritual na kahalagaan ng pag-aalala ng mga mabubuting bagay. Sa mga mensahe po ni Apostol Pablo, ipinaalam niya sa mga Kristiyano ang panganib ng paglimot sa mga dakilang bagay, na mga dakilang pangyayari at mga mensaheng nagpapahayag ng mga kabutihan ng ating Panginoong Jesucristo. Memory is a wonderful gift of God. Amen po ba? Kaya palagi pong iniulit sa kanyang mensahe ang katagang maaalala o ipaalala. Sabi ng 12, na kaya't maging handa akong lagi na ipaalala ko sa inyo ang mga bagay na ito, bagaman inyong nalalaman na kayo'y pinatitibay sa katotohanan na nasa inyo. O pinagsisikapan ko na sa tuwi-tuwi na pagkamatay ko'y inyong maalala ang mga bagay na ito. Hanggang sa kanya pong pagpanaw, mga minamahal ko, talagang ipinapaalala o pinapaalam ni Apostol Pablo, mga minamahal ko, yung mabubuting bagay na ginawa ng Diyos sa bawat sa atin. Palakpakan muna po natin ang ating dakilang Diyos. Ang mga alaala ay katulad ng mga dakilang kaloob na kapag ginamit po sa masama ay napakapanganib. Ito po ay makakapagdulot ng pagkawasak ng ating kaluluwa. Pagkawala sa paglilingkod sa ating mga Panginoon. Kaya ito po'y ginagamit ng kaaway ng Diyos ni Satanas. Kapag hindi po natin ginamit sa mabuti, ipapaalala niya ang ating mga kasalanan na dati na iniisip natin na hindi pa tayo pinatawad ng Diyos. Hanggang sa panahon pong ito, tayo makasalanan sa harapan ng ating mga Panginoon. Yan po ay ipinapaisip ng kaaway ng Diyos. Ipinapaalala niya din ang ating mga kahinaan, ang mga hilig nating dati, yung dating makasanlibutang mga gawa, yung makasalanang mga gawa, yung mga layaw ng laman na dati nating ginagawa, upang balikan muli ng mga mananampalataya. Ipinapaalala niya ang mga masamang ginawa ng ating mga kapwa upang manariwa ang ating galit sa kanila. Kaya naman, ang nagiging resulta, maraming mananampalataya na nanghihina, nanglulupaypay. Kahit matagal nang naglilingkod sa ating mga Panginoon, dumarating yung maramdamin pa rin. Amen? Lahat magsabi, praise the Lord. Madaling masaktan, madaling magtampo ba, mga minamahal? Kaya sabi nga ni Apostol Pablo, sa sulat niya, Pilipos Kapitulo 3, ang talatay 13, sabi ni Apostol Pablo, ang mga isang bagay na aking ginagawa ko,
na nililimot ko ang mga bagay na nasa likuran. Ibig sabihin, nililimot niya po yung mga makasalanang buhay, yung ginagawa niya dati, yung makasanlibutang gawa. Tinalikuran niya po ito at nililimot niya po ito. Pakibasa po dito sa Filipos Kapitulo 3, ang talatay 13, ang ginagawa niya, yung ngayon na siya po ay nasa makapangyarihang kamay ng Diyos, na siya naglilingkod sa ating Panginoon. Yun po yung kanya pong inaharap ngayon, yun po yung inaalala at pinapangalagahan ni Apostol Pablo. Dito po sa Filipos Kapitulo 3, ang talatay 13. Ang mga sulat ni Pablo sa mga taga-Pilipos, Kapitulo 3, versikulo 13. Mga kapatid, hindi ko pa inaaring inabot, datapot isang bagay ang ginagawa ko, na nililimot ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Yun po yung ninanais ng ating Panginoon na ating pong marapat gawin. Yung mga sanlibutang mga gawa, yung layaw ng laman, yung makasalanang gawa natin, hindi na po natin pwedeng babalikan po yan. Amen? Lahat mag-sign, praise the Lord. Totally, talikuran na po natin ang mga bagay na yan. Lahat mag-sign, praise the Lord. At ngayon, yung tayo po'y nasa mapagpalang kamay ng Diyos, nasa tunay na paglilingkod sa ating Panginoon, sinusunod natin ang kalooban ng ating Panginoon. Ito po ang ating pangalagahan at pagsikapan na ating gawin hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos. Kaya sabi Paul dito, ano po ang mga nais lang ipaalala ng Diyos sa atin? Ano po ba ang nais lang ipaalala ng Diyos sa atin upang kalimutan na po natin yung mga dati nating buhay na makasalanan? Sabi dito, unang-una, alalahanin natin ang kanyang dakilang kabutihan, ang kagandang loob, at ang kanyang katapatan. Salmo ni David, 145, ang talatay 7 hanggang 8. Dito sa aklat sa mga awit, Kapitulo 145, talatang 7 hanggang 8. Kanilang sasambitin ang alaala sa inyong dakilang kabutihan at aawitin nila ang iyong katuwiran. Ang Panginoon ay mapagbiyaya at puspos ng kahabagat, banayad sa pagkagalit at dakila sa kagandahang loob. Amen. Palakpakan po natin ang ating napakabait. Yun po pala, ang unang nais ipaalala lang ng ating Panginoon, no, yung kanya pong dakilang kabutihan, yung laging namumutawi sa ating mga bibig. Amen? Yung mga himala na ginawa ng Diyos sa bawat sa atin. Hindi po yung mga masasamang bagay na masasabi natin, sasambitin pa ng ating mga labi. Yung nakakasakit sa ating mga kapwa, yung paninira natin sa mga kapwa-tao po natin, ayaw na ng ating Panginoon. Kundi sabi ng Biblia, yung ipinapaalala lang ng ating Panginoon at lagi nating sambitin sa ating mga bibig, yung dakilang kabutihan ng Diyos. Amen po ba? Ano po yung dakilang kabutihan ng Diyos? Yung dakilang kabutihan ng Diyos na tayo po ay niligtas ng ating Panginoon, dinala sa totoo at tunay na paglilingkod sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos. Amen. Napakarami po na gustong maglingkod sa Diyos, hanggang sa panahon po ito naghahanap sa totoo at tunay na paglilingkod. Na nalilisik ng katotohanan, subalit hanggang sa panahon pong ito sila po ay naging bigo na masumpungan nila ang tunay na gawain at tunay na paglilingkod. Amen po ba? Lahat mag-sign, praise the Lord. Subalit, tayo po ay lubos na pinagpala sa lahat ng pinagpala. Nasabi nga ng banal na kasulatan, hindi tayo ang tumawag sa Diyos, kundi siya mismo ang tumawag sa atin. Amen! Siya mismo ang humirang sa atin, mga minamahal ko, upang tayo po ay ranging mga tunay na anak, taguri ang mga tunay na anak, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos. Amen? Dito lang sa buong Tarlac, milyong-milyong tao, marami mga sekta at denominasyon, amen, na nagdadala din ng banal na salita ng ating Panginoon, iba't ibang mga katuruan,
iba't ibang paniniwala. Subalit, mga minamahal ko, kapag nasumpungan talaga natin ang tamang katuruan, ang tunay na katuruan, mga minamahal ko, talagang lalaki pa ang kapangyarihan ng Diyos. Amen? Unang-una, magbabago yung buhay mo. Gagaling yung karamdaman. Pag-iingatan ka ng ating Malapanginoon. Poproteksyonan ka ng ating Malapanginoon. Lahat magsabi, praise the Lord! Yun po yung mga prueba at ebidensya na masumpungan mo ang tunay na paglilingkod, ang tamang katuruan. Palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos. Praise God. Kaya sabi pa nga dito, alalahanin natin ang kanyang dakilang kabutihan. Alalahanin natin na sabi dito, ang kanyang kagandang loob. Salmo de David 103, ang talatay 2 hanggang 3. Mga awit, Kapitulo 103, versikulo 2 hanggang 3. Purihin mo ang Panginoon, o kaluluwa ko, at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mabubuting gawa, na siyang nagpapatawad ng iyong lahat ng mga kasamaan, na siyang nagpapagaling ng iyong lahat ng mga sakit. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos. Kaya, ipinapaalala lagi ng Diyos na huwag nating kakalimutan. Amen. Habang tayo nabubuhay, yung mabubuting gawa ng Diyos na siyang nagpatawad sa ating lahat ng kasamaan, na siyang nagpapagaling sa lahat ng ating mga sakit at karamdaman. Palakpakan muna po natin ang ating napakabait na Diyos. Kaya kapag lagi mong inaalala ang mga bagay na yan, mga minamahal ko, walang dahilan na hindi ka patuloy na maglilingkod sa Diyos. Ikaw ay manatiling mainit at matatag na naglilingkod sa ating Malapanginoon. Subalit, kapag inisip mo lagi yung masamang bagay, doon makakapasok ang kaaway ng ating Malapanginoon. Ipapaisip ng kaaway ng Diyos yung masamang bagay upang mawala ka ng kapayapaan sa puso't isipan hanggang ikaw ay mawala ng lakas ng loob sa paglilingkod sa ating Malapanginoon, hanggang mawala ka ng gana, hanggang ikaw ay tatamarin, hanggang ikaw ay manlamig ng lubusan at tumalikod sa paglilingkod sa ating Malapanginoon. Subalit, kung lagi mong inaalala ang kanya pong mabubuting bagay, dakilang bagay na ginawa ng Diyos sa bawat sa atin, ikaw ay mananatili at mananatili hanggang sa muling pagbabalik ng ating Malapanginoon. Palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos. At sabi pa dito, ano pa ang mga nais ipaalala lang ng ating Malapanginoon? Sabi dito, alalahanin natin ang mga mapapakinabangan nating mga bagay na makapagbibigay sa atin ng kaaliwan, kalakasang espiritual at pagpapaalala at babala sa ating buhay. Lahat magsabi, praise the Lord. Sabi ng banal na kasulatan, dito na po tayo sa 2 Korinto Kapitulo 1, ang talatay 4. Ang ikalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, 1 ang talatay 4, na siyang umaaliw sa atin sa lahat ng kapighatian, upang ating maaliw ang nangasa anumang kapighatian sa pamamagitan ng pag-aliw na inialiw din sa atin ng Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Walang ibang mga aliw, wala pong ibang comforter, kundi ang ating napakabait na Diyos. Sa tuwing tayo po ay dumadanas ng kahirapan, mga pagsubok, mga minamahal ko, minsan nalulungkot ang Kristiyano, wala po tayong ibang malapitan, kundi ang ating dakilang Diyos na buhay. Siya po ang ating great comforter. Siya po ang umaaliw. Amen? Sa bawat sa atin. Palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos. Kaya wala pong ibang mag-aaliw sa atin. Hindi po yung karangyaan sa buhay. Yung mga kaibigan nating makasanlibutan. Hindi po sila ang magbibigay sa atin ng aliw. Amen? Amen po ba? Hindi yung pananalapi. Hindi yung karangyaan sa buhay. Ang katotohanan, sabi ng Biblia, wala pong ibang umaaliw sa lahat ng mga anak ng Diyos, kundi ang ating napakabait na Ama sa langit, ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Lahat magsabi, praise the Lord! At sabi pa dito, 1 Korinto Kapitulo 10, ang talatay 11.
Ang unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, Kapitulo 10, versikulo 11. Ang mga bagay na ito nga ay nangyari sa kanila na pinakahalimbawa at pawang nangasulat sa pagpapaalala sa atin ng mga dinatnan ng katapusan ng mga panahon. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang mga bagay na ito ay nangyari sa kanila na pinakahalimbawa. Ang tinutukoy po dito yung mga unang Kristiyano na nauna sa atin. Mga minamahal ko, sila po ang naging paalala o naging babala po sa atin na pinakalimbawa. Amen po ba? Lahat mag-sign, praise the Lord. Dahil yung mga Israelita noon, sila po ay nangapahamak. Higit sa lahat, hindi sila nakarating sa lumang pangako. Madali silang nakalimot. Nakalimot sa kanilang isipan ang mga grabing milagro na ginawa ng Diyos sa kanilang buhay. Madali silang nakalimot. Ang inisip nila, yung pinahintulutan ng Diyos na dumanas sila ng pagsubok. Na ito'y pinahintulutan ng Diyos na mangyari sa kanila upang malaman ng Diyos kung anong nilalaman ng kanilang puso at isipan. Kung sila ay susunod at hindi. Amen po ba? Katakot-takot na himala ang naranasan ng mga Israelita. Unang-una, sila po ay dating bihag, mga minamahal ko. Sila po ay nasa bahay pagkaalipin ni Paraon. Sila ay pinahirapan, ginawang alipin, mga minamahal ko. Wala silang lakas, wala silang kapangyarihan na makatakas doon sa bahay pagkaalipin. Subalit, nakita ng Diyos ang kanilang mga dalangin. Naipaalang lang ang kanilang dalangin doon sa langit. Kaya nagsugo ang ating mahal na Panginoon na propeta upang sila po ay ilabas sa bahay pagkaalipin. Hanggang sila'y lumabas, hanggang naranasan nila yung grabing mga himala ng Diyos. Amen po ba? Palakpakan muna po natin ang ating napakabait na Diyos. Isipin niyo po, mga minamahal ko, upang sila lang ay makadaan, upang sila po ay hindi maabutan ng mga sundalo ni Paraon. Ang ginawa ni Propeta Moises, pinakita yung grabing himala sa mga Israelita. 2 mata nakita na nila. Yung mapulang dagat inati ng Diyos. Ginawang tuyong lupa hanggang sila po ay nakalampas, hanggang sila ay nakalagpas sa mga sundalo na Paraon. Yun ang isang himala. Pangalawang himala na ginawa ng ating pong makapangyarihang Diyos. At abang sila po ay nasa disyerto, nasabi ng banal na kasulatan na katulad natin sa panahon po natin ngayon, napakainit ang panahon. Isipin mo po, upang sila po ay hindi mahirapan, makadaan sila ng matiwasay. Nagpadala ang ating makapangyarihang Diyos ng ulap, lilim na ulap upang hindi sila mainitan. Tatakpan sila ng ulap upang lumilim sa kanila, upang malamigan sila, upang hindi sila mahirapan, makapaglakbay sila ng tiwasay. Isipin niyo po, sinong makagagawa noon? Tanging makapangyarihang Diyos lamang ang makagawa. Amen? At nung sumapit ang gabi, kapag gabi, mga minamahal ko, walang ilaw, napakadilim, upang sila po ay maliwanagan, upang sila din ay makalakad, makapaglakbay kahit gabi. Nagpapadala ng ating makapangyarihang Diyos ng tanglaw na apoy. Lililiwanagan sila ng tanglaw na apoy upang sila'y makalakad, mga makapaglakbay. Ganun! Grabing himala ang naranasan po nila. At sabi pa ng banal na kasulatan, yung kanilang mga anak, abang sila ay lumalaki, yung kanilang mga sandalyas, ang kanilang mga kasuotan, sumusunod sa kanila, hindi naluluma, hindi lumiliit. Sinong makagagawa noon? Kundi ang ating makapangyarihang Diyos lamang.
Subalit, sa kabila noon, madali silang nakalimot, mga minamahal. Amen? Nilimot nila. Nawala sa kanilang kaisipan ang mga grabing milagro na ginawa ng ating napakabait na Diyos. Kaya sabi ng Biblia, yung ating nabasa, ang mga bagay na ito ay nangyari sa kanila na pinakalimbawa at pawang nakasulat na nagpapaalala sa atin. Amen? Upang hindi tayo makalimot. Lahat magsabi, praise the Lord. Lahat magsabing amen. Palakpakan muna po natin ang ating napakabait na Diyos. At ano pa? Ano pa yung mga bagay na ipinapaalala sa atin at maging babala sa ating buhay? Sabi ng Lucas, Kapitulo 17, ang talatay 32. Lucas 17, ang talata ay 32. Alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. Amen. Palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos. Sa mga baguhan na hindi pa nakakaalam, sino po ang asawa ni Lot? Mga minamahal ko, ito po'y isang paalala at babala sa lahat ng mananampalataya. Ang asawa ni Lot ay isang napakalaking aral at isang napakahalagang babala o paalala sa lahat ng mga mananampalataya. Isipin niyo po, napakalaki ang kanyang pribilehiyo upang siya po ay maligtas. Bakit? Unang-una, siya po ay asawa ng matuwid na tao na si Lot. Pangalawa, isa siya sa pinapanalangin ni Abraham upang maligtas. Tao ng Diyos. Si Abraham, ipinapanalangin siya ni Abraham upang maligtas. Pangatlo, siya ay katulad nating Kristiyano na naglilingkod at kilala ang Diyos at kabahagi sa kaligtasan. Alam niya kung papaano maligtas. Ang pang-apat, binalalaanan mismo ng anghel ng Diyos upang huwag lumingon. Pero siya'y napahamak at naging aliging asin. Bakit? Dahil hindi siya nakinig at sumunod na huwag lumingon. Lahat magsabi, praise the Lord. Kaya ang asawa ni Lot, inuulit ko po mga minamahal ko, ito po isang paalala at babala sa lahat ng mananampalataya. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos. Lahat magsabi, praise the Lord. At ano pa ang nais lang ipaalala ng Diyos sa atin? Laging sumariwa sa ating mga isip at puso. Sabi dito, alalahanin natin ang mga turo na nagpapaalala sa atin ng kanilang mga aral at kanilang mga pagpapagal sa atin. Hebreo Kapitulo 13, ang talatay 7. Dito sa aklat ng Hebreo Kapitulo 13, talatang 7. Alalahanin ninyo ang nagkaroon ng pagpupuno sa inyo na siyang nagsalita sa inyo ng salita ng Diyos at sa pagdili-dili ng wakas ng kanilang pamumuhay at inyong tularan ang kanilang pananampalataya. Amen. Kaya ang tinutukoy po dito, yung ating mga magulang natin sa ating Malapanginoon. Ating parents in the Lord, ating minamahal, kagalang-galang na ating pong malapastor, ating mahalabing lista, ang ating beloved assistant pastor na ngayon, the beloved children, ang naging katuwang sa iglesia ng ating Malapanginoon. Nasabi ng Biblia, alalahanin natin ang nagkakaroon ng pagpupuno. Ibig sabihin, mga minamahal ko, sa kabila minsan, o madalas tayong magkulang, minsan masumpungan tayo sa mga kainaan. Subalit sa kabila nito, nagtataka tayo. Nandun pa rin ang laging pagtugon ng Diyos sa ating mga dalangin. Bakit? Mga minamahal ko, mayroong nagpupuno sa ating mga pagkukulang. Araw at gabi na nanalangin, nag-aayuno. Yun po ang hindi alam ng ibang mananampalataya.
Ang ating minamahal kagalang-galang natin pong malapastor, sa kabila ng kanyang kalagayan, hindi siya naglikat sa panalangin hanggang sa panahon pong ito, nag-aayuno at patuloy na nag-aayuno. Amen? Let mag-sign, praise the Lord. Kaya pinupunuan ng Diyos ang ating mga pagkukulang dahil mayroong mga tunay na nagsasalita ng salita ng Diyos ang ating mga magulang sa ating mga Panginoon. Let magsabi, praise the Lord. Sabi ng banal na kasulatan, at sa pagdili-dili ng wakas ng kanilang pamumuhay, inyong tularan ang kanilang pananampalataya. Amen? Bagamat totoo, sa katotohanan, hindi natin makayang maabot ang kanilang grabing panalangin pag-aayuno. Subalit, tayo nagsusumikap, amen, na ating pong gayahin at tularan ang kanilang pananampalataya. Lahat mag-sign, praise the Lord. Sa kabila ng kahirapan, mga pagsubok, paglalait, pag-uusig, noon, mga minamahal ko, nung pioneering pa lang ang gawain ng ating mga Panginoon. Praise God. Ang ating mga magulang sa ating mga Panginoon, hindi sila sumuko, hindi sila natinag. Amen po ba? Hindi sila natakot, hindi sila nag-alinlangan, na alam nila, sa isang araw, mga minamahal ko, pagpapalain ang buong iglesia ng ating mga Panginoon. Kaya, ito po ay natupad. Amen? Kaya lahat tayo ngayon, mga minamahal ko, ay narito, bunga ng pananalangin, sakripisyo, pag-aayuno ng ating mga magulang sa ating mga Panginoon. Palakpakan po natin ang ating napakabay na Diyos. Yan, mga minamahal ko, ay laging ipinapaalala ng ating mga, huwag natin silang kalulumutan. Amen? At sabi pa ng banal na kasulatan, atin silang bigyan ng dobling paggalang, pagrespeto. Lahat mag-say, praise the Lord. Palakpakan muna po natin ang ating napakabay na Diyos. Kaya sabi po dito, tayo po ay inaaralan na alalahanin ang mga dakilang bagay ni ginawa ng Panginoon sa atin. Salmo 105 ang talatay 5, sundan ng 111 ang talatay 4. Mga awit, 75, ang talata ay 5. Alalahanin ninyo ang kanyang kagilagilalas na mga gawa na kanyang ginawa, ang kanyang mga kababalaghan at ang mga kahatulan ng kanyang bibig. Amen. Amen. Praise God. Mga awit, 111 ang talatay 4. 111 ang talata ay 4. Kanyang ginawa ang kanyang mga kababalaghang gawa upang alalahanin Palakpakan po ang natin. Panginoon ay mapagbiyaya at puspos ng kahabagan. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating napakabay na Diyos. Tayo po ay inaaralan, tinuturuan na lagi nating alalahanin ng mga dakilang bagay na ginawa ng ating Panginoon. Amen? Nasabi ng Biblia, ginawa na ni Diyos ito, naranasan natin ang iba't ibang milagro ng Diyos, hindi upang kalimutan. Amen? Lahat mag-sign, praise the Lord. Alam ko po, mga minamahal ko, laging nakatinim sa maraming mga mananampalataya ang mga himala na ginawa ng Diyos sa bawat sa atin. Hindi katulad ng mga Israelita na madaling makalimot. Mayroon bang mga Kristiyano na madaling makalimot? Mayroon po ata, amen? Kaya yung mga ibang madaling makalimot, yun po yung mga hindi nakapagpapatuloy. Praise God. Madaling magtampo, madaling matisod dahil iniisip nila lagi yung masamang bagay na dumarating sa kanilang buhay. Hindi nila iniisip yung mga milagro ng Diyos na naranasan po nila. Palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos. Lahat mag-sign, praise the Lord. Ninanais ng ating malapay sa tuwiti na sa ating buhay laging manariwa sa ating isipan. Amen? Lahat mag-sign, praise the Lord. Dahil ang kaaway ay tuso, mga minamahal ko. Lalo kapag nakikita ka ng kaaway ang isang mananampalataya na siya'y palamig-lamig, na siya po ay nanghihinaan na ng loob, doon po makakapasok ang kaaway ng Diyos. Amen? Kaya mag-ingat, huwag makalimot. Amen! Let mag-sign, praise the Lord.
Palakpakan muna po natin ang ating napakabait na Diyos. At sabi pa dito, tayo inaaralan ng Diyos na alalahanin natin ang mga dakilang bagay na ginawa sa atin. Sabi ng ikalawang Pedro, Kapitulo 1, ang talata ay 4. Kanyang ipinapaalala sa atin yung kanyang mga dakilang pangako. Dito sa aklat ng mga ikalawang Pedro, Kapitulo 1, talatang 4. Na dahil dito ay pinagkaloob niya sa atin ang kanyang mahahalaga at napakadakilang pangako upang sa pamamagitan ng mga ito ay makabahagi kayo sa kabanalang mula sa Diyos, yamang nakatanan sa kabulukan na nasa sanglibutan dahil sa masamang pita. Amen. Palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos. Ano po yung napakalagang dakilang pangako ng Diyos? Ang dakilang napakalagang pangako ng Diyos na malapit na po nating marating, mga minamahal ko. Nasabi ng Biblia, kung sino man magtiis hanggang sa wakas, siyang maliligtas. Amen po ba? Ang napakadakilang pangako ng Diyos, tayo po ay magmamana ng langit at buhay na walang hanggan. Lahat mag-sign, praise the Lord. Kung alalahanin mo ito, mga minamahal ko, sino ka nagagawing tagapagmana ng langit at buhay na walang hanggan? Hindi ka pa magagalak dyan? Hindi ka ba matutuwa yan? Amen po ba? Let mag-sign, praise the Lord. Sa literal, amen? Kung yung mga magulang natin, yung mga tumanda na, kapag nararamdaman nila na sila po ay papanahon na, amen? Sabi nila, makakarinig tayo ng mga nangangako, amen? Sabi nila, mga anak, bago man ako magpanaw, mayroon akong ipapamana sa iyo. Itong malaking bukirin na ito, yung malaking bahay na ito ay ipapamana ko sa iyo. Tayo naman, mga minamahal ko, ay tuwang-tuwa. Amen po ba? Lahat mag-sign, praise the Lord. Kung isipin natin, mga minamahal ko, ang ating napakabait na Ama sa langit, iba po yung pangako po niya, mga minamahal ko. Hindi po ito'y kumukupas, hindi naglalaho. Ito po ay mananatili at ito po ay malapit na nating marating, ang langit at buhay na walang hanggan. Na doon, nasabi ng Biblia, hindi na tayo makakaranas ng init ng panahon, hindi na tayo luluha, hindi na tayo iyak sa mga pagsubok, sa mga problema, sa karamdaman. Na doon, mga minamahal ko, makakapiling natin mismo ang ating napakabait na masalangit, ang ating pinakamamahal na Kristo. Lahat ng ating nararanasan dito sa lupa, papalitan ng kagalakan. Lahat mag-sign, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos. Kaya napakasarap alalahanin, amen, ang mabubuting ginawa ng Diyos sa bawat sa atin, mga minamahal. Praise God. Dito lang sa gawain po natin sa lugar pong ito, mga minamahal ko, naalala ko, nung gawain pa natin doon sa San Vicente, nakapalibot ng mga bahay na ng sanglibutan, nandun po yung mga pag-uusig ng mga tao. Hindi sila naniniwala, nandun po yung pag-alipusta nila sa mga gawain ng ating mga Panginoon, sa mga manggagawa ng Diyos. Praise God. Subalit, alam niyo po, mga minamahal ko, dahil napuno na po ng mga mananampalataya, nilipat ng Diyos sa dako ng estrada. At nung nalipat na, alam niyo po, nung napasyal po kami doon, sabi ng mga kapitbahay natin, Brad, nalulungkot kami. Naaalala namin yung ginagawa niyong pagpupuri. Hindi ba kayo magbabalik dito? Pasensya na po kayo. Hindi na kami babalik dito kasi tapos na po yung kontrata namin. Doon, mga minamahal ko, kapag nagpuri, mga minamahal ko, talagang makita mo, talagang maramdaman mo parang gigiba na yung bubungan. Yung malalaking bato, mga minamahal ko, dadapo sa bubungan, talagang halos sumagiba. Yung masasakit na salita, yung pag-uusig, naranasan po namin noon, mga minamahal. Kapag dumating po sa mga
Sa buwan ng tag-ulan, malalakas na bagyo, talagang bumabaha. Makita mo talagang napakababang lugar. Kaya sa kabutihan ng ating mahal na Panginoon, dinala sa lugar ng Estrada. Palakpakan muna po natin ang ating napakabay na Diyos. Diyan po sa lugar na yan talagang bumabaha po din. Talagang makita mo talagang akita mo parang dagat. Kapag walang hinto na po yung pag-ulan, lalo na kapag malakas ng bagyo, talagang napakalakas po o napakalakas ng ulan, yung pong lugar doon talagang makita mo bumabaha. At yung lugar doon, nakapaligid po ng mga makakamandag na ahas. Napakaraming mga makakamandag na ahas. Subalit, nandyan lagi ang pag-iingat ng ating mga Panginoon. Alam niyo po, nung umalis na po tayo doon, nung kinukuha po namin yung mga kahoy na panggatong, nakausap ko din yung kapitbahay, Brad, nakakamiss naman kayo. Nalulungkot kami dito. Nasanay na kami sa mga pagpupuli nyo. Brad, nung nandiyan kami, hindi naman kayo dumadalo eh. Kaya malapit lang, dumalo kayo sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Kaya ngayon, mga minamahal ko, talagang pinagpala po tayo sa lahat ng pinagpala. Narito na tayo sa sariling pag-aari ng gawain ng ating mahal na Panginoon. At ito po ay patuloy at patuloy na inaayos. Amen? Kaya yung mga ibang mananampalataya, yung laging inaalala yung mabubuting bagay, mga minamahal ko, hindi sila naiinip. Amen po ba? Pero yung mga mananampalataya na laging nakakalimot sa mga kabutihan ng Diyos, mga himala, naiinip sila. Amen? Napakatagal namang ginagawa ang chapel na yan. Subalit ang tanong, tumulong na ba sila? Lahat mag-sign, praise the Lord. Mga minamahal ko, ang gawain po natin, ang chapel po natin, patuloy po yung pagsasagawa, wala pong hinto. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating napakabay na Diyos. Ito po ay sariling lupa na po ng gawain ng ating mga Panginoon. Kaya, kung bubulay-bulayin mo, alalahanin mo, mga minamahal ko, ikaw ay matutuwa at magagalak. Walang puwang sa iyo. Amen? Yung mga gawa ng kaaway, dahil lagi mong iniisip, lagi mong inaalala yung mabubuting bagay na ginawa ng Diyos sa iyong buhay. Palakpakan po natin ang ating napakabay na Diyos. Alam ko po, lahat ng mananampalataya sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, mayroon tayo kanya-kanyang naranasang manghimala. Lahat mag-sign, praise the Lord! Ano yung buhay natin nung wala tayo sa ating malapang, walang direksyon, walang patutunguhan, kandidato tayo doon sa kapamakan, doon sa apoy ng impyerno. Subalit ngayon, mga minamahal ko, tayo nasa mapagpalang kamay ng Diyos, dinala sa totoo at tunay na gawain at tunay na paglilingkod. Kung tayo mananatili, magtitiis, tiyak na po natin ang ating kaligtasan. Magmana tayo ng langit at buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating napakabay na Diyos. Ngayon, mga minamahal ko, inaalala natin ang Diyos na napakabait na gumawa ng mabubuting bagay sa atin. Lahat mag-sign, praise the Lord. Kung ating pong alalahanin nung tayo unang nakakilala sa ating mahal na Panginoon, hanggang bumulang tayo ng taon sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, nakaranas tayo iba't ibang mga uri ng mga problema, mga pagsubok, karamdaman. Akala natin noon talagang hindi na malulutas. Gagaling niya ang ating mga karamdaman. Subalit, pinatunayan ng Diyos, ang Diyos nating pinaglilingkuran. Siya'y mapagmahal na Ama sa langit. Siya ang Diyos ng himala. Siya ang Diyos na makapangyarihan na ating pinaglilingkuran. Palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos. Kaya sa oras na ito, mga minamahal ko, alalahanin natin ang Diyos na napakabait. Ang Diyos na totoo. Siya ang Diyos na nagtiis, na naghirap, namatay sa krus ng Kalbaryo upang tayo po ay magkaroon ng kaligtasan. Lahat mag-sign, praise the Lord. Kaya sa oras na ito, mga minamahal ko, tumayo po tayo at alalahanin natin ang iba't ibang mga himala na ginawa ng Diyos. Napakasarap alalahanin ang ginawa ng Diyos.
kapag inaalala mo, lagi mong sinasariwa sa iyong kaisipan, hindi po pwedeng hindi tumulo yung mga luha mo sa iyong mga mata. Mararamdaman mo at mararamdaman mo ang pagmamahal ng Diyos. Ang presensya ng ating Panginoon. Lahat magsabi, praise the Lord. Mga minamahal, ano po ba yung mga himala na naranasan natin? Ano po ba yung mga karamdaman na pinagaling ng Diyos sa bawat sa atin? Ano ba yung mga problema, mga pagsubok na pinagtagumpayan natin? Dati natin, mga minamahal, para bagang walang Diyos na tumutugon sa ating mga panalangin. Noon, mga minamahal, akala natin para-pareho lang ang paglilingkod sa Diyos. Tama na sa atin yung ating nakamulatang paglilingkod. Kaya naman, yung mga karamdaman natin, nananatiling karamdaman. Yung mga problema natin, ito'y nananatiling problema, walang pag-asang malutas. Subalit salamat sa ating napakabait na Diyos. Ginamit ang ating mga magulang sa ating Panginoon. Nung tayo po ay sumampalataya sa makapangyarihang salita ng Diyos na dinala ng ating mga magulang sa ating Panginoon, at tayo nagsumikap na ating masunod ang kanyang kalooban. Ngayon, narito na tayo sa pinagpanang buhay. Kaya napakabait ng Diyos. Napakasarap paglingkuran ng ating Panginoon. Lalong-lalo na kapag lagi mong sinasaliwa sa iyong isipan ang ginawang mabubuting ng Diyos. Mga himala ng Diyos. Tutulo ang iyong mga luha sa iyong mga mata. Hindi pwedeng hindi mo maramdaman ang pag-ibig ng Diyos. Sa oras na ito, napakasapalalahanin ang kabutihan ng Diyos. Awitan natin ang ating Panginoon. Habang inaawit natin ang awiting ito, ating sariwain, ating patuloy na pagbulay-bulayin ang mga himala ng Diyos na ginawa ng Diyos sa bawat sa atin. Ng Diyos. Napakandang alalahanin, mga minamahal. Alalahanin mo kung paano ka pinagaling ng Diyos na dasan sana ika'y mamamatay na sa karamdaman. Subalit, ang Diyos ay mahabaging Diyos, maawaing Diyos. Hindi inayaan ng Diyos na manatili sa iyo ang iyong karamdaman sa iyong katawan. Pinagaling ka ng libre ng ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Kabutihan ng Diyos, tinubos niya aking kaluluwa. Hallelujah. Pinagaling aking karamdaman. Mga minamahal, pagpuri tayo. Taos puso nating papurihan ang ating Panginoon. Ating sigapin naman ang kanyang matamis na presensya. Napakagandang alalahanin, napakasapalalahanin. Himala ng Diyos. Hallelujah, hallelujah. Kabutihan ng Diyos. Purihin ka ba ng Panginoon, napakabuti mo.
Wala kaming sapat na bibayad. Wala kaming maiganti, O Diyos. Kahit ang buhay pa namin ito, kulang pa na pambayad sa lahat ng ginawa mo mabubuting bagay. Ng Diyos, Inubos niya aking kaluluwa, pinagaling aking karamdaman. Hallelujah! Mga binabago, patuloy nating alalahanin, patuloy nating bulay-bulayin ang kabutihan ng Diyos. Hallelujah! Inubos niya aking kaluluwa, pinagaling aking karamdaman, kay gandang alalahanin. Amen, hallelujah! Kabutihan ng Diyos, tinubos niya aking kaluluwa. Hallelujah! Ikaw, Diyos! Hallelujah! Aking karamdaman, kay gandang alalahanin ang kabutihan ng Diyos. Bukos niya aking kaluluwa, pinagaling aking karamdaman, kay gandang alalahanin ang kabutihan ng Diyos. Mga minamahal, patuloy nating alalahanin sa oras na ito, mga minamahal ko, bulay-bulayin, patuloy natin bulay-bulayin. Ano bang mabuting ginawa ng Diyos sa buhay natin? Mga minamahal ko, nasabi ng ating napag-aralan, yan ay lagi nating alalahanin at huwag nating kalilimutan habang tayo nabubuhay. Upang mga minamahal ay manatili tayong maging matatag, makapagpatuloy hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Kung lagi nating alalahanin ang ginawa ng Diyos sa buhay natin, kung paano tayo lubos na pinagpala sa lahat ng pinagpala. Pinili tayo at tinirang tayo, tayo po ang mga tunay at totoong mga anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Dito pa lang sa lupa, habang tayo patuloy na naglilingkod sa Kanya, ipinangako ng Diyos, kailanman di tayo iiwanan, di tayo pababayaan ng Diyos. Hallelujah! Purihin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah! Mga minamahal, ano bang mabubuting ginawa ng Diyos sa iyong buhay? Patuloy nating awitan ng ating mahal na Panginoon habang patuloy nating sinasawiriwa, inaalala patuloy ang ginawa ng Diyos sa ating buhay. Ubos niya aking kaluluwa, Hallelujah! pinagaling aking karamdaman, kay gandang alalahanin. Iman, hallelujah! Purihin ka man ang Panginoon, ang malabuti mo, Diyos! Ng Diyos,
ang Diyos. Simon, hallelujah! Hallelujah! Diyos na aking kaluluwa, pinagaling aking karamdaman, kay gandang alalahanin. Ang kabutihan ng Diyos. Mga minamahal, ang Diyos ay nasa ating kalagitnaan. Mga minamahal, napakasarap alalahanin ang kabutihan ng Diyos. Mga bagang ayaw na nating matapos na sa ating buhay na laging manatili, na wala tayong ibang iisipin, patuloy na alalahanin ang mabuting ginawa ng Diyos sa ating buhay. Sana kaya sa lahat ng ating mga bisita na narito, mga minamahal ko, tanggapin niyo po ang ating mga Panginoon. Palapitan natin ang ating mga bisita, kung mayroon pong mga bisita, bago tayo dumako sa ating pong banal na hapunan. Praise God. Purihin ang ating banal na Panginoon. Praise God. Kung mayroon po tayong mga bisita ngayon, patanggapin po natin sila, mga minamahal. Purihin ang ating banal na Panginoon. Sa lahat ng ating mga beloved viewer po, na ngayon pa lang nakatungkay sa tunay na gawain ng ating banal na Panginoon, tanggapin niyo po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Kristo. Mayroon pong 4 na susi ng kaligtasan. Mga minamahal ko, ang unang-una, ang tinatawag na pananampalataya. Sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal ko, tayo sumampalataya sa isang Diyos lamang. Sabi ng Hebreo, Kapitulo 11, talatay 1, at kung walang pananampalataya, hindi maaaring kalugod-lugod sa Kanya. Ang lumalapit sa Kanya, kinakailangan sumampalataya na mayroong isang Diyos lamang. Praise God, hallelujah. Nasabi ng Biblia siya, mga minamahal ko, ang Diyos na nabayubay sa krus ng Kalbaryo. At bago yan, iniwanan niya ang magarang trono sa kalangitan. Siya'y nagaanyong tao hanggang siya po, mga minamahal ko, ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo, namatay sa krus ng Kalbaryo nang dahil sa pagmamahal niya sa tao upang tayo po'y magkamit ng kaligtasan. Yan po ang unang reglamento, na tayo po'y sumampalataya sa isang Diyos lamang. Ang pangalawa po, ang tinatawag na pagsisisi. Ang pagsisisi po, ito po'y pagtalikod sa kasalanan, mga minamahal. Purihin ng ating mga Panginoon. Hallelujah. Nasabi ng banal na kasulatan, walang matuwid, wala kahit isa, lahat ay nagkasala, mga minamahal ko. Praise God. Subalit ang Diyos ay Diyos na mapagpatawad na Diyos, mahabaging Diyos. Mga minamahal ko, kung kayo po, mga minamahal ko, ay seryoso, mga minamahal ko, na sumunod sa ating mga Panginoon, na talikuran ng kasalanan, tutulungan kayo ng ating mga Panginoon na matalikuran ang tinatawag na kasalanan. Purihin ng ating mga Panginoon. Ang pangatlo po, ang tinatawag na bautismo sa tubig. Ang bautismo sa tubig, ito po ay hindi po panibagong relihiyon na yung pong sasapitin, mga minamahal ko, sasapihan, kundi ito po'y paniba, ito po'y napakalagang utos ng ating mga Panginoon na dapat may sagawa lahat ng mga tao, mga minamahal ko. Sabi nga ng banal na kasulatan sa Gawa, Kapitulo 2, ang talatay 38, sinabi sa kanila Pedro, magsisi kayo ngayon at magpabautismo sa tubig sa pangalan sa Kristo sa ipagpapatawad ng inyong kasalanan. Higit sa lahat, kaya gagawin niyo po ito, mga minamahal ko, upang kayo po ay makarating, mga minamahal ko, sa pangako ng Diyos, ang langit at buhay na walang. Sabi ng 1, Kapitulo 3, ang talatay 3, maliban ng tao hindi may panganak sa tubig at espiritu, praise God, siya hindi makakakita. Lalo tigit siya makakapunta sa kariyan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Kristo. Kaya yan po, mga minamahal ko, ay dapat pong maganap po sa inyo ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Ang pang-apat po, ang Diyos na po magsasagawa doon dahil siya mismo ang gumagawa po nito, ang bautismo sa Espiritu Santo. Kapag po ay magpapatuloy, yan po ay paparanas ng ating walang Panginoon ng bautismo sa Espiritu Santo. Kaya sa oras na ito, mga minamahal, tanggapin niyo ang ating walang Panginoon. Itaas niyo po yung kanang kamay niyo po. Sumunod kayo sa aking maikling panalangin. Sabihin niyo po sa inyong mga labi, Walang Panginoon Yesus, maraming salamat po sa oras na ito. Napakinggan ko po ang Ebanghelyo ng kaligtasan na ito po ang banal mong salita. Narito ako, isang taong makasalanan. Inaamin ko po, O Diyos, ako'y taong makasalanan. Kaya ngayon, O Diyos, hallelujah, humingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawang kasalanan. Magmula nang ako'y nagkaisip hanggang sa oras na ito, ugasan mo po na iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo lahat ng aking kasalanan. Panginoong Yesus,
Tinatanggap kita ngayon, aking sariling tagapagligtas, Diyos at Ari ng aking buhay. Iligtas mo po ako, sampo ng aking mahal sa buhay, sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Sabihin niyo po, Amen. Kami pong manalangin sa inyo, opo, dakila pagpala po naming Ama. Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng aming pinakamamalaking Kristo. Narito po, O Diyos, ang aming mga beloved viewers po man na Panginoon. Patawarin mo sila, O Diyos. Gawin mo silang tunay na anak, tagapagbayan ng buhay na walang hanggan. Bigyan mo sila, O Diyos, ng pagkakataon na sila po'y makatalo sa iyong gawain mo na Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ang ating mga Panginoon. At sa oras na ito, mga minamahal ko, tayo po ay dadako na po sa ating banal na hapunan. Purihin ang ating mga Panginoon. Ito po mga minamahal ko ay pagsasariwa sa dakilang pagpapasakit ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo sa krus ng Kalbaryo, at patuloy natin pong siyasatin ang ating mga puso. Hallelujah. At lubos po tayo magsisi bago tayo sumalo sa banal na hapunan. Ito po ay napakasagrado sa kaalaman po ng ating mga bisita at sa mga kapatiran. Napakasagrado po ang banal na hapunan. Praise God. Kaya sinasagawa po ito, kinakailangan po mga minamahal ko, tiyakin po natin na tayo po ay siguradong karapat-dapat na sumalo sa sagradong bagay na ito, mga minamahal ko. Kung tayo po, mga minamahal ko, ay may kagalit, mga minamahal ko, may tampo sa ating mga kapwa, pwede po tayong lumapit, kausapin po natin sila, mga minamahal ko, bago tayo sumalo sa banal na hapunan ng ating mga Panginoon. Praise God. Ano bang mga kasalanan pa na alam natin na hindi pa natin naisuko sa ating mga Panginoon, kailangan po na lubos natin yung pagsisisihan ng mga bagay na ito. Purihin ang ating mga Panginoon. Sabi nga ng ating mga magulang sa ating mga Panginoon, purihin ang ating malbilin po nila na tayo po ay maglingkod ng buong takot at panginginig sa ating dakilang Diyos. Tayo po ay nagsusumikap na masunod lahat ng kanyang mga kautusan. Amen. Purihin ang ating mga Panginoon. At sabi ng banal na aklat sa unang Korinto, Kapitulo 11, ang talatay 27 hanggang 30, na sabi ng banal na kasulatan, kaya't ang sino mang kumain at ng tinapay at uminom sa sarong ng Panginoon na hindi nararapat ay nagkakasala sa katawan ng dugo ng Panginoon. Datapot siya sa atin ng tao ang kanyang sarili sa kumain ng tinapay at uminom ng saro. Sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Kaya nagkakasala po tayo, mga minamahal ko. Kaya tiyakin po natin sa oras na ito, tayo po ay dapat na sumalo. Praise God. Inuulit ko po, mayroon tayo mga kapwa na kagalit o may tampo, lapitan po natin sila, mga minamahal ko, bago tayo sumalo. At alalahanin natin, mga minamahal ko, na 2,000 taon ang lumipas. Talagang isipin natin na talagang hindi mapaliwalag na hirap. Praise God. Ang tiniis ng ating dakilang Diyos. Siya po ay hinagupit ng panghampas na may mga bakal na tumaklap sa kanyang mga laman. Hallelujah. Purihin ang ating mga Panginoon. Sa kanyang banal na katawan, binuhat ang napakabigat na krus. Nilakad ang malayo ang daan na patungo sa krus ng Kalbaryo, na doon siya ipako. Purihin ang ating mga Panginoon. Ang koronang tinik na ibinaon sa kanyang ulo. Kanyang binataang lahat ng mga bagay na ito upang tayo magkamo ng kaligtasan. Kaya anong halaga ang kanyang ibinayad na lubos ng kanyang pag-ibig sa bawat sa atin? Purihin ang ating mga Panginoon. Sa oras na ito, mga minamahal ko, tayo po ay manalangin. Purihin ang ating mga Panginoon. Tayo po ay sama-samang manalangin. Purihin ang ating mga Panginoon. Tayo po ay sama-samang manalangin. Purihin ang ating mga Panginoon. Mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan po ng aming pinakamamahal na Panginoon Jesus, papangunan dalangin ng aming minamahal. At ginagalang na aming mga pastor, aming mahal na bangalista, ang iyong limpropeta, kami po ay lumalapit sa iyo na may pagpapakumbabang puso. Mahal na Panginoon, naglubos kaming nagsisisi sa lahat ng aming mga pagkukulang, sa lahat ng aming nagawang mga kasalanan. Saan mo man kami nasumpungan sa aming mga magsalangsang sa iyong banal na kaloob.
Linisin mo kami ng kabanal-banalang dugo ng bagos ng kulsang Kalbaryo, Mala Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ng ating Mala Panginoon. Sa oras na ito, mga minamahal ko, awakan po natin ang tinapay na nagsisimbolo ng katawan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Pagbulay-bulayin natin ang tinapay na yan, yung nagsisimbolong katawan ng ating mahal na Panginoon, kung paano hinagupit siya, mga minamahal ko, bumaon yung mga bakal sa kanyang katawan. Hallelujah! Purihin ng ating mahal na Panginoon. Hawakan po natin ang tinapay na nagsimbolong katawan ng ating mahal na Panginoon Jesus. Ang sabi ng unang Korinto Kapitulo 11, talatay 23 hanggang 24, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang Panginoon, ibinibigay ko naman sa inyo na ang Panginoong Yesus ng gabing sa ipinagkaululo ay dumampot ng tinapay at nang siya'y makapagpasalamat at kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito ang aking katawan na pinagputol-putol. Dahil sa inyo, gawin ninyo ito sa pag-alaala. Sa aking kanin po natin, sabay-sabay ang tinapay. Hallelujah. Hallelujah! 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 Awakan po natin ang katas ng ubas na nagsisimbolo. Na nagsisimbolo ng dugo ng ating mahal na Panginoong Yesus. Dito po ang sabi ng banal na kasulatan, unang Korinto Kapitulo 11, talatay 25. At gayon din naman, inawakan ng saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y nagsisiinom sa pag-alaala sa akin. Inumin po natin sabay-sabay ang katas ng uban na minamahal. I love you, Jesus! I love you, Jesus! Hallelujah! Hallelujah! Ang tinapay ng buhay ng buong makibahagi. Mga minamahal, ang buhay ng Diyos ay nasa ating kalagitnaan. Namin natin ang bisisya ng ating mga Panginoon. Ang buhay kalugong mag-isa. Yan ang katawan pinayubay upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katawan naghihap upang tandaan ang buhay na walang hanggan. Hallelujah, Jesus! Hallelujah! Ito ang saro ng bagong tipan. Inumin mo, Mga minamahal, patuloy tayong magpuri sa ating mga Panginoon. Patuloy natin tabihin ang bisisya ng ating mga Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah, Jesus! bagong tipan. Inumin mo, mag-isa. Yan ang dugong tulis upang ikaw ay luminis. Yan ang dugong ni Kristo na para sa iyo sa Kalbaryo ay tuminis. Ito ang aking patunay
kasama yang namatay. Ito ang aking ipahayag na magbabalik. Hallelujah! Si Jesus na buhay. Magbabalik. Si Jesus na buhay. Amen. Praise God. Purihin natin walang Panginoon. Sa oras na ito, mga binabahal ko, habang patuloy natin naramdaman napakatamis presensya ng ating walang Panginoon, ang Diyos ay nasa ating kalagitnaan. Mga minamahal, tayo po sama-samang dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Mga minamahal, alam ng Diyos ang ating pangangailangan. Wala pa tayo sa gawain ng ating walang Panginoon. Alam na ng Diyos ang pangangailangan ng bawat isa sa atin. Tayo patuloy na sumampalataya, magtiwalang lubusan sa ating mga Panginoon. Alam lang Diyos ang ating mga pangangailangan. Sa oras na ito, tayo sa lahat ay dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Mga pangangailangan natin sa pagpapalang pisikal, material, lalo tigit ang papapalang espiritual. Kayang-kayang ipalkaloob ng Diyos sa oras na ito sa bawat sa atin. Mga binamahal, tayo manalangin. Dakilan mapagpala po naming Ama, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Bago pong lahat, lubos po kami nagpapakababa. Patawarin mo kami sa lahat ng aming nagawang mga pagkukulang, mga pagkakamali, mga Panginoon. Linisin mo kami sa oras na ito, yung kabanal-banal dugo ng mga gusto ko sa Kalbaryo, mga Panginoon. At higit sa lahat, patuloy namin sama-samang dinadalangin ang kalusugan, kalakasan, pisikal, lalo higit ang mabang buhay. Ibigay mo po sa aming binamay kagalang-galang namin, mga pastor ng kasabulong pagbabalik kami pa po siyang makasama. Pahabangan, tingatan mo kanyang buhay ng beloved children, mga pang-grandchildren. Ibuhos mo sa pagpapala sa bayan po ng aming mga pastoral, tigit ang papapalang espiritual, ang karunungang kalakasan, katatagan, ipagkaloob mo sa kanila, kabalikat lahat ng mga manggagawa, mga inatasan mo ng manguna, ibigay mo ang katatagan, kalakasan, mabambuhay, patuloy mapangunahan, mapagpatuloy at ang mga gawain mo po, Diyos, sa lahat ng aming mga minamahal na kapatid, manapatid mo po ang kanilang mga pangangailangan sa oras na ito, kagalingan ng mga karamdaman, pagalingin mo po ang aming mga karamdaman, pagalingin mo po ang mga karamdaman ng aming mga kapatidan, mga nanlulupaypay, nanlalamig, mga Panginoon. Lubusan mo pong pawiin ang kanilang palalamig, pangihina, palulubaybay. Ibalik mo po ang kanilang maningas na paglilingkod. Alat ng aming mga kapatid na may mga katanungan, o Diyos, ikaw mismo ang kumausap, sumagot sa kanilang mga katanungan, mga Panginoon. Hallelujah! Patatagin mo ang aming pananampalataya, mga Panginoon, mga baguhan ng aming mga kapatiran, patuloy mong dagdagan ng kanilang pananampalataya. Lagi mo silang talin sa iyong gawain, upang lalo mo silang pagpalain, lalo tigit sama-sama po kaming handa sa muling napakalapit na pagbabalik, mga Panginoon. Panatalayan po ang kapayapaan ng aming bansa, mga nagbabandyang mga panganib sa aming bansa, magnapipintong kaguluhan. Patuloy namin ilalapit sa iyo, mga Panginoon. Hallelujah! Ikaw ang makapangyarihang Diyos, nawa mag-alipain ng katahimikan, kapayapaan sa aming bansa, upang marami pang makarinig na yung mga salita, mga Panginoon. Marami mong maligtas, mga Panginoon. Hallelujah! Pangangailangan ng mga anak sa oras na ito, mga Panginoon, pangangailangan sa material, financial, ipagkaloob mo po sa lahat ng aming mga kapatiran na walang mga hanap buhay, ipagkaloob mo po sa kanila. Hallelujah! Ang mga pagtrabaho, mga pagkakitaan, mga Panginoon, pagpalain mo ka lang mga tinatangkilik, mga Panginoon, pangangailangan yung gawain sa lugar na ito, mga kapatiran po namin, lalo mo silang pagpalain, mga prayer request, spoken prayer request, ang kanilang mga hinintay na pagpapala sa madaling panahon, pagkaloob mo sa kanila, mga Panginoon, pagpapaayos na yung panibagong samba sa lugar na ito, punuin mo lahat ito, mga Panginoon. Ito po ang aming samudalangin sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ang ating mga Panginoon. Sa oras na ito, mga minamahal, tayo po ay dumago sa masiling, patuloy tayong magtiwala sa ating walang Panginoon. Hallelujah. Patuloy tayong sumampalataya na sa Kanya walang mahirap na bagay, sa Kanya walang mag-imposible. Kung mayroon tayong mga taglayday na karamdaman, isang tamay, ipatong natin sa bahagi ng katawan. Nandun po ang ating karamdaman, isang kamay, itaas natin. Kung tayo po nakaramdam ng panghihina ng katawan, panghihinang espiritual, ipatong natin ang dalawang kamay sa ating ulo. Panlalamig, panlulupay, dalawang kamay, ipatong natin sa ating ulo. Purihin ng ating mga Panginoon. Kung mayroon tayong mga bisyo na natitira pa, mga mahal na salita na lumalabas sa ating mga bibig, yan lahat ay gawa ng kaaway, ipatong natin ang dalawang kamay sa ating mga bibig. Praise God. Halimbawa tayong problema, dalawang kamay, taas natin, sama-sama po nating saway yan. Tayo sumampalatayang lubusan sa ating malapang dakilan, mapagpala po namin Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat.
sa aming pangkalatang panalangin, sa Pangulong dalangin, pagluhod ng banal mong propeta sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, in the mighty name of Jesus, all kind of sicknesses be healed, complete healing, incurable sickness, TB, asthma, diabetes, cancer, hallelujah, pagka-paralyze, lubayas kayo sa amin sa pangalan ni Jesus, hallelujah, hallelujah, cast out, complete healing, in the mighty of Jesus, problem be solved, vices be gone, in the mighty of poverty, cast out, in the mighty name of Jesus, problem be solved, vice be gone, be strong, and be blessed, be strong, and be blessed, in the mighty name of Jesus, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay. Sa pagkakataon pong ito, mga minamahal ko, tayo po'y tumayo. Praise God, tayo po'y lumundag. Praise God, at tumalon. Amen, lumundag, tumalon ng 3 beses. Kasabay po yung pagsigaw ng hallelujah, praise the Lord. Purihin ang ating taus-puso. Ipaabot natin ang taus-pusong pagpupuri, pagpapasalamat sa ating napakabait na Diyos, sa ating makapangyarihang Diyos. Hallelujah, praise the Lord. 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 Lahat magsabi, praise the Lord. Purihin ang ating mga Panginoon. God bless you po. At dito na po nagtatapos ang banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. At tayo po'y magpapatuloy sa gawain po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Kristo. Praise God. Sa lahat po ng ating mga kapatiran, ipaalala ko lang po sa lahat ng ating mga kapatiran, ito pong panibagong sambahan po natin. Ito po ay hindi po umihinto. Amen. Hindi po umihinto po yung gumagawa. Mga minamahal ko, ito po ay patuloy at patuloy pong isinasaayos yung sambahan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Kristo. At sa lahat ng ating makapatiran, mga minamahal ko na patuloy pong nagkakaloob, ang Diyos ang nakakabatid po sa inyo. Ang Diyos po ang magpapala po sa inyo. Amen. Na maraming pamamaraan na ibabalik ng Diyos sa inyo pong patuloy na pagsasakripisyo, pagbibigay sa gawain ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Kristo. Praise God. Kaya sa oras na ito, tayo po ay sama-samang manalangin. Ipanalangin po natin ang iyong mga ibinibigay sa lahat ng ating makapatiran. Magbigay po tayo sa ating special offering. Ang minamahal ko, huwag po tayong maghinawa. Sabi nga ng banal na kasulatan, huwag tayong maghinawa, huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Amen? Upang sa takdang panahon, tayo po ay lubos na pagpapalain. Mga minamahal ko, tayo po ay aani ng mga pagpapala. Pagpapalang physical, material, sa lahat, ang pagpapalang spiritual. Purihin ng ating mula. Tayo po ay manalangin. Praise the Lord. Dakila at mapagpala po namin Ama, ang Diyos na pinagbubungkalan, pinanggagalingan lahat ng uri ng pagpapala, ang may-ari ng aming buhay. Narito kami, O Diyos, sa aming po sakripisyong pagbibigay, sa aming special offering, nilalaan po namin, O Diyos, sa patuloy na pagpapaayos ng iyong sambahan. Narito po lahat ng iyong mga anak, ikaw ang nakakatawak, nakakabatid sa lahat ng iyong mga anak na patuloy na umiibig sa iyong gawain, na patuloy na umiibig sa iyo, O Diyos. Narito po sila muli, O Diyos. Basbasan mo po ang kanilang ipagkakalob. Ibalik mo po ng makamilyong beses sa papapalang pisikal, material, financial, lalo tigit ang papapalang spiritual sa lahat ng aming makapatiran, Mana Panginoon, na nais magbigay, O Diyos. Subalit ang kanilang mga pagpapala, iniintay pa nila, Mana Panginoon, sa madaling panahon, O Diyos, sa kanilang mga prayer request, spoken prayer request na intend na pagpapala, ipagkaloob mo po sa kanila, Mana Panginoon, pang sila po ay makabahagi din sa pagbibigay ng aming pong special offering. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Sabi ng salita ng Diyos, siksik, liglig at umaapaw, siya inyong mararanasan pag nagbigay, pag nagbigay. Magbigay ng may kagalakan, magbigay ng mula sa puso, magbigay ng
Amen. Praise God. God bless you sa ating mga awit manunugtog. Sa lahat po ng ating mga kapatiran, ang ating mapagpalang Diyos ang patuloy at patuloy na magpapala po sa inyo. Purihin ang ating Malang Panginoon at tayo po magpapatuloy sa gawain ng ating Malang Panginoon. At huwag natin kakalimutan, mga minamahal ko, sa darating po na December, yun pong ating pong church anniversary sa lugar pong ito. Yan po ay isa sa hinahanda po natin, mga minamahal ko. Lalo tigit, yung pong darating na 50 years church anniversary, yan po'y gaganapin sa Luneta. Ito po'y maaga po nating ina-announce sa lahat ng ating mga kapatiran upang tayo po ay maagang makapaghanda. Amen? Lahat po, mga minamahal ko, ay makakarating doon sa dako ng Luneta. Praise God. Sa ating pong anniversary ng ating pong banal na gawain ng ating Malang Panginoon. 50 years church anniversary. Kaya ngayon pa lang po, maaga po nating ina-announce upang tayo po maaga pong makapaghanda. Makapag-ipon na po tayo ng pamasahe. Praise God, yung mga sasakyan po natin, makapag-arkila po tayo ng mga kanya-kanyang mga gagamiting mga sasakyan patungo po doon sa dako ng Luneta. Amen? Pagkita ng ating mayroon tayong counseling, mayroon tayong lay hands, pagkatapos po ng ating balagawain sa lahat ng ating mga kapatiran na gustong magtanong, mga minamahal ko, sa lahat ng mga beloved sister, nandiyan po yung ating beloved sister information, ating mga beloved brother, nandito po yung ating pong feature area sa lahat ng ating mga kapatiran, mga minamahal ko na gustong mapanalangin. After po natin balagawain, pumunta lang po kayo dito sa harapan upang kayo po ay mapanalangin, malihans po rin ng ating Malang Panginoon. Mayroon tayong bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamalapay sa lahat po ng hindi pa nabautismuan, sa lahat ng ating mga kapatiran na nag-observe. Magpabautismo po kayo, hindi pa nabautismuan. Mayroon po tayong bautismo sa tubig. Mga minamahal ko na isasagawa, anda po namin kayong paglingkuran sa tulong ng ating Malang Panginoon. Huwag natin kakalimutan yung mga gawain po natin. Amen? Gawain natin 3 beses sa isang linggo. Yan po ay patuloy na sinisikap nating magawa sa lahat ng ating mga kapatiran. Habang tayo po binibigyan ng malayang pagkakataon, na dito na po binibigyan ng Diyos, talagang sikapin po natin na tayo po makadalo. Amen? Araw ng Miyerkules, araw ng Biyernes, araw ng Linggo. Purihin ng ating Malang Panginoon upang tayo po ay lubos na pagpapalain ng ating Malang Panginoon. Tayo po tumayo na po kung wala na po tayong mga karagdagang mga nakalimutang mga announcement. Tayo po magpasalamat na po sa ating napakabait na Diyos sa muling pagtatagumpay na pinagkalob ng ating Malang Panginoon. Muli tayong pinagtagumpay ng ating Malang Panginoon na tayo maluwalhating nakatapos sa ating pananambahan sa araw na ito. Yan po sama-sama nating pasalamatan sa ating napakabait na Diyos sa ating pong pag-uwi sa paglilisan sa lugar na ito, na tayo po ay manalangin, na tayo po ay maluwalhating makauwi sa ating mga uuwian. Akin na po tinatawagan natin kapwa magagawa sa kanyang panalangin ang ating beloved brother Jonathan Lambrinto. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless sa ating beloved preacher, Henry Tapnyo, ang kapwa manggagawa. Puri natin pinakamamahal pang Isus, mga namal. Tayo po ay magkaisang manalangin, magpasalamat sa ating dakilang Diyos para sa ating pagtatapos. Hallelujah! 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 Mapagpala namin Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat malabas sa pangalan ang pinakamamahal pang Isus, na sa pangunang dalangin ng aming ginagalang na Malapastor Evangelista Will Estrada Almeida, your end-time prophet, O God. Dalayan ko po, mahal pang sa oras ito, mahal pang misanan pa, hallelujah. Kami po ay nagpapasalamat, mahal Panginoon, sa isang naging matagumpay na pinagpala mong gawain, mahal Panginoon, ang hallelujah, ang banal na hapunan, mahal Panginoon, hallelujah. Salamat po Diyos sa paglangis mo sa bawat yugto na yung banal na gawain, mahal Panginoon, mula sa pag-MC, sa pag-aawitan ng mga masisiglang awitin, sa mga malulumanay na awitin na yung pinagpala, mahal Panginoon, hallelujah. At ganoon din po sa mga buhay na patutuon ng aming mga kapatiran na patuloy nagbibigay sa amin ng tibay at pananampalataya sa aming paglilingkod sa iyo, O Diyos, hallelujah. At ganoon din po, mahal Panginoon, hallelujah, ang mga awiting makalangit na dinala ng mga iba't ibang choir, mahal Panginoon, hallelujah. Salamat sa pagkilos mo sa kalagitnaan ng banal na gawain, mahal Panginoon, banal at matamis na presensya, mahal Panginoon, pinadama sa bawat isa sa amin, mahal Panginoon, hallelujah. At ganoon din po sa pagkakaloob ng mga ikasamut bahagi at handog na sa susi ng pagpapala, mahal Panginoon, hallelujah. Lalo't higit, mahal Panginoon, pinasalamatan ang iyong banal na salita, mahal Panginoon, hallelujah, naging pagkain ng aming mga kaluluwa, ang ibanghilyo ng kaligtasan, O Diyos, hallelujah, na pinagpala, mahal Panginoon, hallelujah. Salamat po, mahal Panginoon, sa oras ito, mahal at muli, mahal ang dinadalangin, hallelujah, sa aming pansamantalang paghiwaywalay, kung paano pinarating ang bawat isa, mahal Panginoon, halos sa lugar na ito, mahal, ganun din po, iparating sila, mahal Panginoon, sa kanilang pag-uwi, mahal Panginoon, may pag-iingat, na nagbumula sa iyo, O Diyos, hallelujah. Hanawa, O Diyos, mahal Panginoon, ay amin ang tanggapin ang masaganang pagpapala mo, ay dakilang pag-ibig,
halit patuloy, halit manatili sa amin, hallelujah, ay yung matamis na presensya, mahal na Panginoon, hallelujah, ay patuloy na sumaabid, mahal na Panginoon. Pagpalain niyo kami lubos, mahal na Panginoon, sa oras ito, ito pong aming samot dalangin, sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Praise the Lord. Amen. Praise God. God bless you po. We love you in the Lord, but there's Jesus loves you more and more. Tayo po'y magkamayan. Praise God. Bilang tanda na tayo po'y nagmamahalan bilang mga kapatid sa Panginoon. Praise God. Tayo po'y mag-ingat sa ating pong paglipat sa kalsada. Pagin natin mga Panginoon. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I see in your eyes the glory of my King. I love you With the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of The Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with The love. of the Lord. You are the God that healed thee. You are the Lord, my healer. You sent your word